Diyos. So patuloy tayo mga kapatid. Hallelujah. So, kasi kami mga kapatid, tatlo lang kami sa bahay. Siyempre, yung mag-asawa ay dalawa pero nagiging isa mga kapatid. So yung aming Biblia, lahat ganito, may mga cover, may mga lagayan, kaya pag hindi mo buksan, hindi mo malaman kung kanino, kaya nabitbit ko sa aking misis. Amen. Sa kanina, nag-learning tayo mga kapatid. Pagpunta dito, mali ang nabitbit. Pupurihin ng Diyos. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, sa buhay natin mga kapatid, as a Christian o mananampalataya o nagtitiwala sa Diyos, o may takot sa Diyos mga kapatid, so kinakailangan na mayroon tayong sinasabing lumalalim tayo at ang ating mga sarili ay nilalapit natin at dinadala natin doon sa sinasabing salita ng Diyos o pag-ibig sa salita ng Diyos o umiibig sa Diyos mga kapatid. Amen. So good morning, Brad Dexter. How are you? Amen. Purihin ng Diyos. So, unang verse natin mga kapatid, praise God, hallelujah. Punta natin doon sa John 15. John 15 po, chapter 9, verse 9 po, verse 9. Praise God. Ano po ang sinasabi mga kapatid? Verse 9. Amen. Kung paano inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsigalapili kayo sa aking pag-ibig. Oh, di ba? So ito po ang sinasabi mga kapatid na kung paano inibig ako ng Ama, sabi ni Jesus Christ, gayon din naman iniibig ko kayo na mananatili kayo sa aking pag-ibig. Praise God. Sa sunod na verse. Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisimanahan kayo sa aking pag-ibig. Amen. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen. So yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid, na kung saan, praise God, tayo po ay nandoon sa sinasabing lilim. Na kung wala tayo doon sa lilim mga kapatid, o hiwalay tayo sa Diyos, praise God, maaaring marami tayong magawa sa isang libutan, maaaring nagkamal tayo ng mga bagay na yun ay hindi mananatili, subalit ang bagay na hindi masisira at mawawala mga kapatid, ito po yung pagtupad natin sa Diyos. Amen. Ito po yung pagsunod natin sa Diyos na kung saan tayo'y mananatili sa salita ng Diyos at naroon po ang sinasabing pag-ibig natin. Dahil kung wala tayong pag-ibig, wala tayong takot sa Diyos, paano natin susundin ngayon ang salita ng Diyos? Amen? Amen po ba? Praise God. So, yun po ang kinakailangan sa atin na naroon yung magiging lumalalim tayo, hindi pababaw, mga kapatid, kasi ang iba nangyari, praise God, ay naging mababaw, at hindi lang yun, nagiging unang-una talaga kaya umalis sa church ay nandoon yung sinasabing nasaktan, nagtampo, praise God. So, hindi po yun ang kinakailangan sa isang Kristiyano. Ang kinakailangan sa isang Kristiyano, mga kapatid, ay naroon yung tinatawag na mga utos na sinusunod po natin, mga kapatid. Amen. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, tayo pong lahat. Bakit? Bakit ito ang pinag-uutos sa atin? Dahil sa ganang atin, mga kapatid,
sa katotohanan, tulad na sinabi natin kanina, ay maaring marami tayong magagawa sa ating buhay bilang tayo'y nasa laman. Subalit, ang katotohanan niyan, mga kapatid, kapag tayo'y wala na sa laman, kung wala tayo sa Diyos, mga kapatid, wala tayong magagawa. Kundi, ang ating kakamtin, mga kapatid ko, ay kapahamakan. Walang iba, kasi dalawa lang yan. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, higit sa lahat sa pagtupad ng salita ng Diyos, maaring nandito ka sa una. Pero kapag hindi tayo gumagawa, maaring nandoon ka sa pangalawa na sinasabing kapahamakan, mga kapatid. Amen? So ito yung sinabi ng verse 10, kung tinupad ninyo ang aking mga utos, kayo mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko na tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. So sinong sabi nito? Si Jesus Christ. At ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Amen? Dahil ang lahat ng mga bagay, hindi po yun nalikha, mga kapatid, kundi minahal ng Diyos, kundi ginusto ng Diyos, mga kapatid. So dahil sa kanyang pag-ibig, nangyari po ang mga bagay. Amen? Amen po, mga kapatid? Praise God. So palakpak sa ating mahal na Panginoon. At next po, praise God. Psalms chapter 33 verse 4 and 5, mga kapatid. Pakibasa po, Psalms 33 verse 4 and 5. Psalms 33, 4 verse 33, 4 to 5. Amen? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid, Mm-hmm. at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagkatapat. Iniibig niya ang katwiran at katulad. Mm-hmm. Lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Amen. So napakaganda ng sinabi, mga kapatid. No? Napakaganda ng sinabi ng Diyos na kung saan, hallelujah, nais niya na ang katarungan sa ating paglilingkod ay marapat po nating gagawin, mga kapatid. Kasi kung hindi natin ginagawa ito, ay wala pong katuturan. Amen. So kailangan sabi ng Diyos, ang nais niya, mga kapatid, ay yung pag-ibig niya na ang totoo niyan, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa atin. Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos lumalaganap sa buong mundo. Amen? Kung napapansin natin, kung nakikita natin, mga kapatid, lumalaganap sa buong mundo ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Yun nga lang, praise God, ang karamihan, mga kapatid ko, ay hindi po nila tinatangkilik, maging sa mga media man ay ang nangyayari ay binabatikos pa nila at tinutulig sa mga kapatid na kung saan mayroon po nangangaral sa pamamagitan ng media. Amen? Imbis mag-comment ng mabuti, ang ginagawa ay, ang kinokomment ay hindi po maganda. So doon pa lamang, mga kapatid, makikita natin na mayroong against, praise God, sa salita ng Diyos. Napakarami po. Amen? Subalit na ikaw o tayo, mga kapatid, na nagtitiwala sa Diyos, nandoon yung sinasabi, mga kapatid, na mayroon tayong paglilingkod na makatotohanan at mayroong katarungan, mga kapatid. Amen? So verse next, mga kapatid. Praise God. Palakpak po sa ating Diyos. So kung tingnan natin sa Job, chapter 23, verse 12. Ano po ang sinasabi doon? Job 23, verse 12. Ah, Sinasabi,
Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Hmm? Aking pinagyaman ng mga salita ng kaniyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Amen. Christian, bakit sinabi ng ganoon mga kapatid? Dahil sinabi niya, Christian, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita na lumalabas sa kanyang bibig mga kapatid. Amen. So sinabi niya, ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. So gayon po ang mangyayari sa atin. Dahil sa pag-iingat natin mga kapatid, dahil sa ating ginagawa na yan, hindi po natin nalalaman na tayo po ay lumalalim na. Amen. Hindi po natin napapansin na tayo pala ay umiibig na ng gusto sa ating Diyos. Amen. Umiibig na kung saan, mga kapatid, tayo po ay nakabaling sa kanyang mga kautusan. Amen. So hindi po nagbabago ang kautusan ng Diyos, mga kapatid. Maaring yung iba, karamihan, mga kapatid, sa kanilang karunungan ay binabago po nila, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Iniiba po nila na yung katotohanan, mga kapatid, ay hindi po nagiging kalahati na lang. So, pag sinabing ganon ay hindi na katotohanan yun, mga kapatid. Amen. Wala na sa katotohanan yun. Kapag sinabi ng gayon. Praise God. So, alam naman natin na napakarami po ang gumagawa laban sa katotohanan, mga kapatid. Praise God. Amen. So, Deuteronomy chapter 8, verse 3, mga kapatid. Pakibasa po. Deuteronomy 8 verse 3. At ikaw ay binapagbaba niya, at pinapagdamdam ka niya ng puto, at pinakain ka niya ng mana, na hindi mo nakilala, nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa pinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawang bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Praise God. So, nalaman natin, mga kapatid, hindi lang sa Matthew 4:4, hindi lang sa Lucas, sinabi rin yan diyan Deuteronomy, mga kapatid. Kaya nga po, yung lumang tipan, yan po yung anino. Praise God, hallelujah, ng bagong tipan. Yun nga lang, doon sa bagong tipan, na sinabi maiksi lang doon, nangyari yung mga kapatid, sinabi ng Diyos yun, na ating mahal na Panginoon, dahil siya po ay tinukso. Amen? Pero, ang totoo niyan, sinabi na rin sa lumang tipan. Amen? Sinabi na rin doon, na kung saan, hindi lang talaga nabubuhay ang tao sa pagkain, nabubuhay ang tao, mga kapatid, kasama ng Diyos. Dahil yung ating buhay, yung ating espiritu, ay sa Diyos ito, mga kapatid. Amen. Lumilisan yung ating laman, subalit yung ating espiritu ay papunta sa Diyos. Amen. Palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Punta tayo sa bagong tipan, sa Lucas chapter 11, verse 28, mga kapatid. Pakibasa po sa may mga Biblia. Lucas 11:28. Datapwat sinabi niya, oo, pagkus na lalong mapapalad ang napakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Di ba? Unawa natin, mga kapatid. Napakaganda po ng sinabi. Tayo ngayon, mapalad pala tayo, mga kapatid. Hindi lang tayo nakikinig, kundi naroon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, di ba napakapalad tayo?
kapag gayon po ang ating ginagawa. Amen? Hindi ka pa rin mapalad na sinasabing mapalad, mga kapatid, kung hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Mapalad tayo kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Na sinabi ng Diyos, kung ano ang gagawin, yun po ang dapat nating gagawin, mga kapatid. Praise God. Amen? So palagpas sa ating mahal na Panginoon. Praise God. So ulitin po natin ang pagbabasa. Sinabi dito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Di ba? Mapalad tayo, mga kapatid, sa umagang ito. Praise God, sabihin natin, wala tayong blessing. Mayroon. Bakit mapalad tayo? Nakapakinig tayo ng salita ng Diyos at tinutupad natin, mga kapatid. Kaya masasabing mapalad tayo, mga kapatid. Amen? So hindi ka lang Kristiyano pag linggo, hindi ka lang Kristiyano pag nasa loob ng simbahan, maging sa lahat ng ating buhay, sabi ng Santiago, mga kapatid. Amen? Praise God. So yung verse na yun, si Santiago, mga kapatid, ano na yun eh? Kumbaga, malasap na. Amen? So, ang pagtupad at pagsunod ay nagmumula sa pakikinig. So, ano ang susundin mo? Kung wala akong napakinggan. So, yun po yung napakinggan, mga kapatid. Yun po yung ating sinusunod. Amen? Okay ba tayo dyan? Praise God, palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise God. So sadyang napakabilis ng oras, mga kapatid. Amen. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, ang Biblia, ang banal na kasulatan ay insakto at kumpleto na ito, mga kapatid. So malasap din na versikulo yan nating babasahin. 2 Timothy, alam natin? 2 Timothy chapter 3 verse pisan mo sa 15. Ah? At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan Oh? na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Amen. So bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, o anak ng Diyos o mananampalataya, ilang beses natin napakinggan ito? Ha? Sabihin ng iba ay bigit kumulang na. Mga kapatid, sabihin ng iba ay nabibingi na nga ako niyan, kapatid eh. So dahil dyan, hindi na ako sumusunod. Dahil dyan, hindi na ako naniwala. That is a big mistake, sabi nga nila, mga kapatid, na katwiran. Amen. Praise God. So sabi dito, ulitin natin pagkabasa, mula sa pagkabata, sa King James Version, mga kapatid, sa pagkasanggol. Amen. So sabi dito, mula pa sa pagkabata, ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Maliwanag ba, mga kapatid? Ito ang sunod, at ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Amen?
pagtuturo ng katotohanan, sa pagtama sa mga maling katuruan, amen, sa pagtuwid sa likong gawain. Alam natin yung mga likong gawain? Napakarami yan. Praise God. Kung ating isa-isa, napakarami nun mga kapatid. So, ang kinakailangan sa atin ay maging malalim. Dinadala natin yung ating mga kaugalingon o mga sarili ngadto, patungo. Sinya na kayo mga kapatid, may halong Bisaya. Patungo sa paanan ng Diyos. So, ito yung salita ng Diyos. Ito yung kasulatan ng Diyos mga kapatid. O banal na salita na kung saan tinutuwid tayo. So, tuloy natin pagbasa. Pagtuwid sa likong gawain at sa pagsanay para maituwid na pamumuhay. So, ito kailangan natin mga kapatid. Amen. Hindi yung sasabihin, yung Kristiyano sila tapos yung kanilang dila abot sa United States. Layo na nun Dila lang Amen. Kristiyano, haba ng buhok nila pero ang dila mas mahaba din. Ang kinakailangan sa atin ay matuwid na pamumuhay mga kapatid. At dahil dyan, pag sinabi matuwid ay naganap mo na at nasunod mo na ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Nandyan po tayo mga kapatid? Palakpakan natin ating mahal ng Panginoon. Praise God. Malapit na tayo. Amen? So next na verse, ito po ang sinabi, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito yung nakakabit sa isang lingkod ng Diyos mga kapatid, yung mabuting ginagawa. Praise God. Amen? Narito tayo ngayon sa simbahan, sa sambahan mga kapatid, hindi lang lumapit para maibsan yung aking problema. Amen. Hindi po. Lumapit tayo dahil tayo sumamba sa Diyos. Amen. Ay upang tayo po ay maripin. Kasi ang tao mga kapatid, ang laman ay lagi pong nagkakasala yan. Praise God. Amen. Maripin tayo at sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, nagkakaroon tayo ng karapat-dapat. So Psalms 119 verse 57 mga kapatid. Pakibasa po. 119 verse 57. Sinasabi, ang Panginoon ay aking bahagi, aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. Di ba? Ito yung sinabi ni David, mga kapatid. Praise God. Sa kanyang mga salita, naroon, mga kapatid, yung kanyang tinatawag na pagsunod. Dahil sinabi niya, ang Diyos ay bahagi na sa kanyang buhay. Bakit? Kung ang nalalaman natin mga kapatid, si David ay dumanas ng matinding pagsubok. Praise God. Doon pa lang sa kanyang mga kaaway mga kapatid, kung wala siyang Diyos, ilan lang sila. Ay yung mga kaaway niya ay libo-libo. Di ba? So, dahil may Diyos si David mga kapatid, hallelujah, naroon ang katagumpayan. Naroon ang kanyang pagtitiwala at lumalalim, mga kapatid, yung pag-ibig niya sa Diyos. Naway, ganun din tayong lahat, mga kapatid, na mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Na maging bahagi na tayo. Hindi lang sabihin natin na kabahagi ko na ang Diyos, kundi bahagi na tayo sa Diyos, mga kapatid, na magkamit tayo ng mabubuting bagay. Ano ba yung mabuting bagay? Una sa lahat mga kapatid, ito yung ating inaasam at kinakailangan na kaligtasan. Amen? Yan po ang pinakamabuting paraan sa isang anak ng Diyos, mga kapatid.
Praise God. So palakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen. So mayroon po ba tayo napulot na aral? Praise God, wala. Amen. Palakpak sa ating Diyos muli. Praise God. So hindi ko na pagkabain mga kapatid at hanggang dito na lamang. So pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating lahat. Praise God. Marami po salamat at good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Atin na po binabalik sa ating worship leader mga kapatid.